Sabi ng Rasulullah, ay huwag ninyo tignan ang kamalian ng bawat isa sa inyo. Ito yung katangian ng mga tao na ang inaabangan lang niya kung kailan magkamali ang kanyang kapwa. Kung kailan magkamali ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid, ang kanyang kapitbahay, sapagkat yun ang ikinakalat niya sa mga tao. Walang katahimikan yung tao na palaging naiinggit sa kanyang kapitbahay. Walang kapanatagan sa isang tao na palaging naiinggit sa kanyang kapwa. Kasi paano magkaroon ng kapanatagan ay ang tinitignan mo lang kung ano ang bago sa iyong kapitbahay. Kung ano ang kanyang nakamit, ano ang biyayang dumating sa kanya, sapagkat naiinggit ka dahil wala ka. Kapag hindi siya natuwa sa anumang tagumpay na narating mo, anumang biyaya na pinagkalob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus, siya ay namumuhi sa iyo, siya ay nagagalit sa iyo ng walang dahilan, ibig sabihin naiinggit yung tao na yun sa iyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang magiging paksa natin sa Yawmul Jum'ah na ito ay tungkol sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang hadis na ito, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga gawain na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng mga mananampalataya o sa pagitan ng mga Muslim. At kapag kanilang nilayuan o iniwasan na magawa nila itong mga bagay na ito sa kanilang kapwa, tiyak na ang bunga nito sa kanila ay magpapatibay ng pundasyon ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga gawain, mga kapatid, na itinuro sa atin sa reliyong Islam na sa bawat mananampalataya ay dapat niyang gawin ito at dapat niyang iwasan na ito ay magawa niya sa kanyang kapwa, sapagkat ito ay kabilang sa mga kasalanan na binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu an, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadith." Unang gawain na pinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng mga Muslim ay sabi ng Rasulullah, iwasan nyo, layuan nyo, sabi ng Rasulullah, ang paghihinala sa bawat isa sa inyo. Iwasan nyo na kayo ay magkaroon ng paghihinala sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat sabi niya, fa inna dhanna akdzabul hadith. Yung paghihinala mo sa kapwa mo, sa kapatiran mo, ito ay napakalaking kasinungalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ayon sa pagpapaliwanag, ang ibig sabihin ng dhan, ibig sabihin ng paghihinala ng tao sa kanyang kapwa, wa huwa tuhmatun taka'u fil qalbi bila dalil. Ito yung akusasyon na ito ay akusasyon ng isang tao na pumapasok sa kanyang puso na wala naman siyang sapat na katibayan. In the first place, kaya sinabi na paghihinala kasi wala kang sapat na ebidensya. Wala kang sapat na batayan kung bakit ginagawa mo, bakit inaakusahan mo ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam, at ipinahayag sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ang paghihinala natin sa kapatiran natin, ito ay malaking kasinungalingan at nagkakasala ang isang tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang gawain na ipinagbabawal sa isang tao tungo sa kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahassasu. Sabi ng Rasulullah, ay huwag ninyo tignan ang kamalian ng bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, ito yung katangian ng mga tao na ang inaabangan lang niya kung kailan magkamali ang kanyang kapwa. Kung kailan magkamali ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid, ang kanyang kapitbahay, sapagkat yun ang ikinakalat niya sa mga tao. Sinasabi sa pagpapaliwanag, ang ibig sabihin ng tahassus, wa huwa al-ba'thu an 'auratin nas bil 'aini aw bil uzun. Ibig sabihin ng pagtingin ng isang tao sa kamalian ng iba, ito yung paghanap ng isang tao sa kahinaan, kapintasan at yung mga pribadong bagay na ikinukubli ng kaniyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Napakatindi ng ganitong katangian ng tao. Kasi ang binabantayan lang niya, yung mga kahinaan, kapintasan, yung mga bagay na nakalihim, na supposed to be na hindi na ito ikakalat sa mga tao. Yun lang ang inaabangan niya at yun ang kinakalat niya sa mga tao. So ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na tahassus.
Ito yung pag-abang natin, paghanap natin sa kamalian ng kapwa natin. Huwag nating gawin yun sa bawat isa sa atin upang mapanatili natin ang matatag na pagmamahalan at pagkakaisa natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinagbabawal sa inyo ay wala tajassasu at huwag kayong mag-espiya sa bawat isa sa inyo. Huwag niyo pagmanmanan ang galaw ng bawat isa sa inyo. Sapagkat may mga tao na ang pinagmanmanan lang niya ang kilos ng kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang kilos ng kanyang kapitbahay. Doon lang siya nakafocus kung ano yung mga gawain ng kanyang kapitbahay. Kaya pinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tayo ay mag-espiya sa bawat isa sa atin. Pang-apat, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinagbabawal sa inyo ay wala tanafasu. Huwag kayo magpaligsahan sa makamundong bagay. Sabi ng Rasulullah na ito ay may masamang layunin sa bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, sabi sa pagpapaliwanag, ibig sabihin ng wala tanafasu o pagbabawal sa atin ng Rasulullah sa pagpapaligsaan natin sa makamundong bagay, ito yung mga tao na sila'y nagpapaligsahan sa makamundong bagay upang lumamang siya sa kanyang kapwa, yabangan niya ang kanyang kapwa, o di kaya ibagsak niya ang kanyang kapwa. Nagpapaligsahan sila sa makamundong bagay para lumamang sa kanyang kapwa, para magyabang sa kanyang kapwa na meron siyang mga bagay na nakamit na wala sa kanyang kapatid. O di kaya ibagsak niya ang kanyang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa riwaya ni Imam Al-Bukhari, sa isang hadis ng Rasulullah, ang ginamit ng Rasulullah dito ay wala tanajashu. Huwag kayo gumawa ng najas, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin ng najas, ito yung katangian ng isang tao na nag-aalok siya ng mataas na tawad sa isang paninda, subalit wala naman siyang layuning bilhin. Ang purpose lang niya kung bakit siya nag-alok na mataas na tawad sa isang paninda ay upang linlangin niya ang mga totoong buyer. Ito yung tinatawag na bogus buyer. Ang ibig sabihin, halimbawa, yung itong si kapatid A ay nagbebenta siya ng cellphone. At ang halaga ng cellphone na ito ay 15,000 halimbawa. Tapos, itong si kapatid B ay gusto niyang bilhin itong cellphone na ito na nagkakahalaga ng 15,000. At ako naman, ako yung tinatawag na bogus buyer. Ang gagawin ko, sasabihin ko dun sa kay kapatid A, yung seller, sasabihin ko na bilhin ko yan ng 18,000 instead na 15,000 yung original price. Na ang purpose ko dun, para linlangin ko yung totoong bumibili dun sa cellphone na yon. Para mapilitan siyang taasan niya yung halaga at hindi siya makatawad dun sa standard na presyo ng paninda. Yun ang tinatawag na najas. Ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ganung uri ng transaksyon kapag ang isang tao ay bumibili o di kaya nagtitinda siya. Yun ay matinding ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gagawa ka ng najas, magkukunwari ka na bibili ka, tataasan mo yung tawad mo dun, yung alok mo na presyo, para lang malinlang mo yung mga totoong bibili dun sa product na yun at mapilitan silang bilhin yun sa mataas na presyo. Yun ay ipinagbabawal na transaksyon sa pagitan ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panglimang ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng mga Muslim, sabi ng Rasulullah, wala tahasadu, at huwag kayong mainggit sa bawat isa. Pag sumikapan yung tanggalin sa inyong mga puso ang pagkainggit niyo sa bawat isa. Kasi kapag ang tao ay meron siyang inggit sa kanyang puso, ay walang patutunguhan na kabutihan sa kanyang pamumuhay, lalo na sa kanyang pananampalataya. Walang katahimikan yung tao na palaging naiinggit sa kanyang kapitbahay. Walang kapanatagan sa isang tao na palaging naiinggit sa kanyang kapwa. Kasi paano magkaroon ng kapanatagan ay ang tinitignan mo lang kung ano ang bago sa iyong kapitbahay. Kung ano ang kanyang nakamit, ano ang biyayang dumating sa kanya, sapagkat naiinggit ka dahil wala ka. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layuan nyo, tanggalin nyo sa inyong mga puso ang pagkainggit nyo sa bawat isa sa inyo. Sapagkat hindi nakakabuti sa bawat mananampalataya na tataglayin niya ang inggit sa kanyang mga puso. Sabi sa pagpapaliwanag, ang ibig sabihin ng hasad o pagkainggit ng isang tao, sabi niya, wa huwa karahiyatu husulin ni'mati lil akhirin.
Ang ibig sabihin ng inggit o hasad, ito yung pagkamuhi ng isang tao sa pagdating ng biyaya sa ibang tao. Subhanallah. Ibig sabihin, kapag may nakita kang dumating na biyaya sa iyong sa kapitbahay, sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, namumuhi ka doon. Dahil nakita mo na may dumating sa kanila na malaking biyaya ng Allah. Meron silang tagumpay sa kanilang pamumuhay na kapag ang isang tao ay meron siyang inggit, meron siyang galit sa kanyang kapwa dahil lamang sa biyaya na ipinagkalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan mo kapatid sapagkat pumasok sa iyo ang puso ang tinatawag na inggit. Ganun lang kadali tignan ang isang tao na meron siyang taglay na hasad sa kanyang kapwa. Tignan mo yung tao na yon. Kapag hindi siya natuwa sa anumang tagumpay na narating mo, anumang biyaya na pinagkalob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus siya ay namumuhi sa iyo, siya ay nagagalit sa iyo ng walang dahilan, ibig sabihin naiinggit yung tao na yon sa iyo. Kaya sabi ng Rasulullah, wala tahasadu. Huwag kayong mainggit sa bawat isa. Kabilang yan sa ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bawat isa sa atin. Pang-anim, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabagadu. At huwag kayong mapuot sa bawat isa sa inyo. Huwag kayong magtaglay ng galit sa inyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi natin tatanggalin sa puso natin yung galit natin sa kapwa natin, sa kapatid natin. Kaya't dapat sa isang mananampalataya, kung ikaw ay tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung anuman ang bagay na hindi niyo pinagkasunduan, kung anuman yung bagay na naging dahilan kung bakit ka nagagalit sa kanya, dapat natanggalin mo ito sa iyong puso. Palayain mo sa iyong puso yung galit na yun upang ikaw ay matawag na isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangpito, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru, at huwag kayong magtalikuran sa isa't isa. Huwag niyo talikuran ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinasabi sa pagpapaliwanag, ang ibig sabihin ng at-tadabur, ang pagtalikod ng isang tao sa kanyang kapatid, bi ay yu'rida ba'duhum an ba'din. Ibig sabihin, tatalikuran nila ang isa't isa. Tatalikuran nila ang isa't isa at puputulin nila ang kanilang ugnayan, ang kanilang pagmamahalan sa bawat isa. Fala yusallim, at hindi niya babatiin ang kanyang kapatid. Hindi siya magtataguyod ng kapayapaan sa kanyang kapatid. Wala yazuru akhahul muslim, at kailanman ay hindi man lang niya maisipan dalawin ang kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat napakaganda sa reliyong Islam dahil kabilang sa katuruan sa pananampalatayang Islam, ang dalawin mo ang iyong kaibigan, ang dalawin mo ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay kabilang sa mainam na gawain ng isang mananampalataya upang nang sa gayon ay mapanatili niya ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niya banggitin ang mga bagay na yun, sabi ng Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarukum. At magturingan kayo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kayo ay magkakapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay magkakapatid sa pananampalatayang Islam at al-muslimu akhul muslim. Sapagkat sabi ng Rasulullah, ang isang Muslim ay kapatid niya ang kanyang kapwang Muslim. Kaya't nararapat sa kanya na huwag niyang pinsalain, huwag niyang apihin ang kanyang kapatid, huwag niyang ibagsak ang kanyang kapatid, at huwag niyang maliitin ang kanyang kapwa. Yun ay pinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga kapatiran natin. Huwag mo siyang pinsalain, huwag mo ibagsak ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag mo siyang maliitin, sapagkat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Sabi ng Rasulullah, ang tunay na takot sa Allah ay dito. Habang sinasabi ng Rasulullah, ay itinuturo niya ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, yung tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nakalagay sa isipan ng tao o sa utak ng tao, kundi nakalagay sa puso ng isang tao ang tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang puso natin ito ang nakakaramdam ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sapat lang na magawa ng isang mananampalataya sa kanyang kapwa na mamaliitin niya ang kanyang kapwa. Ibig sabihin, enough na kasalanan
na magawa natin sa kapwa natin, na mamaliitin natin yung kapwa natin. Ibig sabihin, hindi na lalagpas doon sa pagmamaliit natin sa kapwa natin. Sapagkat sabi ng Rasulullah, sa bawat Muslim ay may mga ipinagbabawal, may mga haram sa pagitan nila, sabi ng Rasulullah. Unang-una sabi niya, damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram sa pagitan ng Muslim na padanakin mo ang kanyang dugo, o di kaya'y sirain mo ang kanyang karangalan, o di kaya'y pinsalain mo ang kanyang kayamanan. Ito ay pinangangalagaan ng isang Muslim, na isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may ligtas na ang kanyang kapatid na Muslim mula sa pagpadanak ng dugo. Pangalagaan mo ang kanyang dignidad, ang kanyang karangalan, pangalagaan mo ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian, na hindi mo siya magagawa ng mga pagpipinsala sa kanya. Ito ay pinangangalagaan ng bawat mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sabi ng Rasulullah, Inna Allah la yanzuru ila agasadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya binabatayan, hindi niya binabasihan, tinitignan sa isang tao ang kanyang ganda ng pangangatawan, ang kanyang kapogihan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang pagiging macho, kundi ang binabatayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong tunay na mananampalataya sa Kanya ay sa pamamagitan ng kanyang puso at sa pamamagitan ng kanyang mga gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.